Nagsisimula ang chapter na ito sa nayon, abala ang nanay ni Myung sa pagtitiklop ng mga tuyong damit nang biglang tumakbo si Myung patungo sa kanya, sabay sabing natapos na niya ang kanyang mga takdang aralin at humingi ng pahintulot na manood ng TV. Agad siyang pumayag ngunit sinabihan si Myung na maaari lamang itong manood ng 1 oras. Excited si Myung at agad na binuksan ang TV upang panoorin ang kanyang paboritong palabas, na may napakahabang pangalan. Habang nanunood, sinaway siya ng kanyang ina na huwag umupo ng masyadong malapit sa TV. Biglang tinawag ni Myung ang kanyang ina, ipinakita si Kang Hyen sa TV, dahil ngayong araw ang espesyal na episode ng Today's Chef. Nagtanong si Myung kung ito ba ang parehong chef uncle na nakatira sa kanilang nayon. Nagulat ang ina ni Myung sa nakita at hindi niya alam kung ano ang iisipin. Samantala, sa bahay ni Kang Hyen, isang iritang white rice ang nakatitig kay Tori, na mukhang pagod at mahina. Dumating si Kang Hyen dala ang pagkain at tinanong si Tori kung bakit tila hindi pa rin ito nakakabawi. Simula nang dumating si Tori sa mundong ito, mahina na ang kilos nito. Nagluto si Kang Hyen ng karne, sa paniniwalang makakatulong ito kay Tori. Tuwang-tuwa si white rice sa karne, pero si Tori ay nanatiling walang sigla. Dahan-daang gumapang si Tori papunta sa plato at sinimulang kainin ito ng sabay-sabay. Sinabihan siya ni Kang Hyen na dahan-dahan lang at baka masugatan ang bibig niya. Sa kabila nito, humanga siya na patuloy pa rin sa pagkain si Tori, at naisip niyang mahilig rin ito sa pagkain tulad ni white rice. Naalala ni Kang Hyen ang sinabi ni Emilia tungkol sa mga espiritu. Ayon kay Emilia, kapag nabubuhay ang isang espiritu, nagkakaroon ito ng anyo ng isang hayop. Ang mga hamster tulad ni Tori ay may kaugnayan sa elemento ng lupa, ngunit espesyal si Tori dahil kaya rin niyang gumamit ng apoy. Sinabi rin ni Emilia na hindi kinakailangang pakainin ang mga espiritu dahil nabubuhay sila mula sa enerhiya ng kalikasan, bagamat maaari silang kumain kung gusto nila. Dahil dito, naisip ni Kang Hyen na baka mas mabuting bigyan si Tori ng hilaw na pagkain kaysa luto. Binigyan niya si Tori ng mga hiniwang carrot, na kinain nito ng may kasiyahan. Napansin niyang mas bumuti ang kalagayan ni Tori matapos kumain ng hilaw na pagkain. Ngunit si white rice, ayaw kainin ng hilaw na carrot sa plato nito at tinitigan ito na para bang galit sa mga vegetarian. Biglang pumasok ang ilang bata mula sa nayon sa kanyang restaurant. Tinanggap sila ni Kang Hyen, ngunit nagtatago ang mga bata sa likod ng pinto, nag-uusap ng pabulong at tila nagpapalakas ng loob na lapitan siya. Sa wakas, lumapit si Sang-ho, at tinanong ni Kang Hyen kung anong meron. Biglang sumigaw si Sang-ho, "Hindi ko alam na ganyan ka pala, Kuya Kang Hyen." Nagulat si Kang Hyen at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagsimula nang sumali ang ibang bata, sinasabing pakiramdam nila ay niloko sila ni Kang Hyen. Nagtataka si Kang Hyen kung ano ang kanyang nagawa at nervyosong tinanong si Sang-ho na ipaliwanag, pero tumakbo itong bigla, at sinasabing, nakipag-usap siya sa akin. Umalis agad ang mga bata at nag-usap sa labas kung gaano kahanga-hanga ang kanilang unang pagkikita at pakikipag-usap sa isang sikat na tao. Naiwan si Kang Hyen na naguguluhan at naluluha. Habang iniisip niya kung bakit tumatakbo ang mga bata kapag kinakausap niya sila, naalala niya ang isang masakit na alaala noong kabataan niya, kung saan pinagtawanan siya ng mga kaklase dahil kinausap siya ng isang babae sa paaralan. Sa gitna ng kanyang lungkot, dumating ang isang delivery man dala ang malaking banner. Itinanong nito kung saan niya dapat ilagay ang banner. Nagtaka si Kang Hyen dahil hindi siya nag-order ng banner. Nang buksan ito, nabasa niya ang nakasulat, Pride of the Piaong Village. Naalala niya ngayon pala ang paglabas ng episode niya sa Today's Chef. Kasabay nito, nag-activate ang mga loudspeaker ng nayon, habang naririnig ang tunog ng malalakas na loudspeaker ng nayon, biglang binati ng village chief ang lahat. Pagkatapos, ipinahayag niya na sa 4:00 ng hapon ngayong araw, magkakaroon ng espesyal na screening ng Pride of Yongpyeong Village, si Lee Kang Hyen. Hiniling niya sa lahat na dumaan sa village hall kung may oras sila, at sinabihan si Kang Hyen na kailangan niyang pumunta roon. Nagulat si Kang Hyen nang marinig ito at napagtanto niyang naipalabas na ang episode. Inisip pa ng delivery guy ng banner na parang celebrity si Kang Hyen at tinanong siya kung maaari siyang pirmahan sa kanyang shirt. Kahit hindi pa alam kung ano ang trabaho nito,
Nervyoso na sumagot si Kang Hayan na wala pa siyang autograpo ngayon. Pagdating ng gabi, pumunta si Kang Hayan sa Village Hall, ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa nayon. May dala siyang 2 pakwan at iniisip na makikita niya ang sarili niya sa TV kasama ang buong nayon. Bagamat nerbyoso at nahihiya, sinabi niya sa kanyang 2 alaga na kailangan nilang pumasok, at sila ay tuwang-tuwa. Nervyoso pumasok si Kang Hayan sa silid, nakita ang village chief na ipinapakita ang mga poster niya sa mga matatandang tao. Tinanong ni Kang Hayan kung ano ito, at namula ang matandang lalaki nang sabihin niyang nais niyang sorpresahin siya ng ganito. Inihanda niya ang isang malaking bangkos ng mga poster upang makuha ito ng lahat pagkatapos ng screening. Ngunit hindi plano ni Kang Hayan na payagan ito. Agad niyang kinuha ang mga poster at sinunog ito sa labas habang ang village chief ay nakatingin na lang sa kanya mula sa bintana. Nahiya si Kang Hayan. Sinabi ni Kang Hayan na hindi siya pupunta kahit saan sa nayon na may mga poster na iyon. Ngunit sinabi ng matandang babaeng si Lola Park na huwag alalahanin ang kakaibang pag-uugali ng village chief. Sabi niya na hindi ito ang unang beses ng village chief na gumawa ng ganoong bagay, at ginagawa ito dahil ipinagmamalaki siya ng village chief. Nahiya si Kang Hayan nang marinig iyon at sinabi na bagamat nagpapasalamat siya, ang mga tao ay kadalasang hindi gusto ang mga chef na ipinapakita sa TV. Tahimik siyang nag-isip at hindi nagdagdag pa ng anuman dahil napagpasyahan niyang hindi naalalahanin iyon. Ngunit narinig siya ni Lola Park, at sinabi niyang ang isang tao na magaling sa trabaho at may oras para sa ibang bagay ay hindi magandang tao. Tinanong siya ni Lola Park kung sino ang nagsabi na kinaiinisan siya dahil baka may uod ang mga mata nila. Sinabi niyang hindi siya dapat lumapit sa mga ganoong tao dahil hindi siya matutulungan ng mga iyon sa anuman sa kanyang buhay. Malalim na naapektuhan si Kang Hayan sa mga salitang iyon, at ngumiti siya habang sinasabi na aalalahanan niya ang mga payo ni Lola Park. Maya-maya, dumating ang isa pang matandang babae mula sa nayon na may dalang samgyote, isang Koreanong ulam na manok na may palaman, sa isang malaking balde. At inisip ng lahat na ito na ang tamang pagkakataon upang ipagdiwang ang espesyal na okasyon kung saan isang tao mula sa kanilang nayon ang lumabas sa TV. Ibinigay niya ang pinakamalaking manok kay Kang Hayan dahil siya ang bituin ng araw. Tinitigan ni Kang Hayan ang malaking mangkok ng manok at sopas at inisip kung gaano katagal na mula nang huling kumain siya ng luto ng ibang tao. Tinikman niya ang sopas at napansin na malinis at nakakapreskong lasa nito. Makikita niya na marami itong halamang gamot at matagal ng pinakuluan. Puno rin ng lasa ang kanin sa loob ng manok, at naisip ni Kang Hayan na wala ni isang tao na makakagawa ng ganitong pagkain kung wala itong taos-pusong pag-aalaga. Habang abala siya sa pagkain, biglang nagsimula ng maglaway si White Rice at si Tori sa mesa. Binigyan sila ni Kang Hayan ng manok, at nagsimula silang magpakabusog. Maya-maya, in-announce ng village chief na magsisimula na ang espesyal na screening. Habang tumutok ang mga tao sa TV at pinapanood ang espesyal na episode ng Today's Chef, nahihiya si Kang Hayan ngunit sabay na excited. Nagtapos ang episode, ngunit bago siya makapagpahinga, may mas nakakahiya pang palabas na lumabas. Nalaman na may nahanap na bihirang clip mula sa unang cooking contest ni Kang Hayan. At habang naririnig ito, ang mga mata ni Kang Hayan ay lumawak sa takot. Ito ang kanyang 14 na taong gulang na edgy na pagkatao, ngunit makikita na mataas na ang kanyang kasanayan. Ang mga komentaryo sa screen ay nagsabi na hindi lang siya nagluluto, siya ay gumagawa ng sining. Inisip nila na ito ay isang makasaysayang sandali sa culinary world ng Korea, na ipinagmamalaki si Kang Hayan. Habang si Kang Hayan ay naguguluhan sa panunood ng kanyang mga lumang sandali, ang mga taga-nayon ay naantig. Nagsimula silang tumangis at nagsabi, ito ang sine. Pinatpat ni village chief si Kang Hayan at sinabi na siya ay kamangha-mangha. Ngunit ibinaba ni Kang Hayan ang kanyang mukha sa mesa. Basang-basa sa pawis dahil sa kahihiyan dahil hindi niya inisip na mangyayari ito. Kinailangan ng PD ng palabas na putulin ang bahagi ng 2 bully, sina Kim at ang kasamahan nito, dahil sila ay tinanggal sa show. At upang takpan ito, hinalungkat ang nakaraan ni Kang Hayan at ipinakita ito bilang bonus. Habang ang mga taga-nayon naman ay labis na naantig, at sinabi nila na iinom sila sa pangalan ng kanilang nayon, Chef Kang Hayan. Nais ni Kang Hayan na ito ay isang panaginip lamang, at nang magising siya kinabukasan,
nawala lahat. Ngunit isang linggo na ang lumipas, at tinatrato siya ng lahat bilang isang celebrity. Ang village chief ay patuloy na tinatawag siyang Pride of Yongpyeong, at ang mga bata ay tinatawag siyang God of Chefs. Pati si Jim, ang kanyang kaibigan, ay nakarinig tungkol dito at patuloy na nagtitext kay Kang Hayan upang tanungin kung nag-e-enjoy siya sa kanyang pagiging celebrity. Sobra na kay Kang Hayan, at tinanong na lang niya si Tori kung magaling siya maghukay. Naguguluhan si Tori tungkol sa layunin, at tinanong siya ni Kang Hayan kung kaya niyang maghukay ng isang butas na magkasya siya, dahil mas okay pa yun kaysa mamatay ng dahan-dahan dahil sa kahihiyan. Gayunpaman, si Kang Hayan ay pumunta sa fantasy world upang takasan ang pagiging sikat. Nag-train siya kay Noah, na nagsabing tapos na ang training at magaling siya sa araw na iyon. Inisip ni Kang Hayan na magaling siya dahil walang laman ang utak niya, at dahil naranasan na niya ang pinakamatinding kahihiyan, hindi na siya nahihiya na tumakbo ng 4 na paa. Tinanong siya ni Noah kung okay lang siya, at sinabi ni Kang Hayan na mas mabuti na siya dito. Tinitingnan niya ang kanyang 2 alaga na abala sa paghuhukay at napansin niyang mukhang mas magaan na si Tori dito. Nagbigay ng isang maguluhing tanong si Noah at tinanong kung ano si Tori, at naalala ni Kang Hayan na hindi pa niya ito naipakilala. Sinabi niyang si Tori ay isang espiritu na nakipagkontrata sa kanya kamakailan, at sinabi niyang siya ay katabi ni White Rice. Tinatanong niya si Noah kung hindi niya ba siya nakikita dahil masyado siyang maliit, at sinabi pang isang elf na kilala niya ang tumulong sa kanya sa paggawa ng kontrata. Biglang kinuha ni Noah ang isang bato mula sa lupa, at tinanong siya ni Kang Hayan kung ano ang gagawin niya dito. Hinagis ni Noah ang bato patungo sa isang puno ng buong lakas, halos magdulot ng butas dito. Andan si Emilia sa puno, at nagbigay siya ng muka ng disgust habang tinatawag siyang savage. Sinabi ni Noah na sinabi na niyang huwag pakialaman si Kang Hayan dahil siya ay kaibigan ng Beastman. Handa siyang makipaglaban at tinanong si Emilia kung ano ang plano niya. Hindi siya sumagot, ngunit sinabi niyang iyon ang problema sa mga Beastman. Dahil palaging marahas ang kanilang kilos, lalong nagalit si Noah sa racist na ito. Sinubukan ni Kang Hayan na pakalmayan siya ngunit hindi nagtagumpay. Nagtataka siya kung bakit galit si Noah at kung kilala nito si Emilia. Sinabi niya sa kanilang magpakalma at mag-usap, ngunit bigla niyang naitanong kung paano sila nakakapag-usap gayong hindi naman naintindihan ni Noah ang sinasabi ni Randolph noong nakaraan. Biglang lumapit si Emilia at nagsimulang magpakitang gilas. Sinabi niya kay Kang Hayan na bilang isang ranger, kailangan niyang matutunan ang hindi bababa sa 3 wika upang malaman ang nangyayari sa kagubatan. Ipinagmamalaki rin niyang mahusay siya sa sinaunang wika, ngunit sinabi ni Noah na ito ay dahil nabubuhay pa siya noong panahong iyon. Idinagdag ni Noah na ang elf ay nabuhay ng 10 beses na mas mahaba kaysa sa kanya, na ikinagalit ni Emilia. Ngayon ay handa na rin siyang makipaglaban, at pakiramdam ni Kang Hayan ay para siyang referee sa boxing na alam na hindi niya mapipigilan ang laban ng 2 malalakas na nilalang. Ipinaalala niya na bawal ang labanan sa pagitan ng iba't ibang lahi at iminungkahi na mag-usap sila ng maayos. Biglang dumating si Randolph para sanayin si Kang Hayan, at nakita niyang para itong referee sa pagitan ng isang elf at isang beastman. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Samantala, si White Rice at Tori ay tila kailangan na lang ng popcorn at malamang na tumatayan na kung sino ang mananalo. Sa huli, nagtagumpay si Kang Hayan na pakalmayan ang lahat at sinabi niyang pareho silang mga tagapagligtas niya kaya hindi sila dapat mag-away. Hiniling niyang magpakilala muna sila sa isa't isa at sinabi kay Randolph na siya ang magta-translate para sa kanya. Ngunit sinabi ni Randolph na hindi na kailangan iyon dahil may dala siyang artifact na tagapagsali na ginamit niya para kay Noah noong huli silang magkita. Nagpakilala siya bilang Knight Captain ng Robontos. Sumunod si Emilia na nagpakilalang isang elf ranger. Si Noah naman ay binanggit lamang ang kanyang pangalan. Biglang bumalik ang awkward na katahimikan. Alam ni Kang Hayan na kailangan niyang gumawa ng paraan, kaya tinanong niya ang 3 kung mahilig ba sila sa maanghang na pagkain. Sinabi niyang magluluto siya ng maanghang na putahe mula sa kanyang bayan dahil naniniwala siyang ang pagkain at inumin ang makakatulong para mawala ang tensyon. Nagsimula siyang magluto, iniisip na ang sabay-sabay na pagkain ay makapagpapalapit kahit sa mga magkaaway. Nag-ihaw siya ng karne, naghanda ng mga pampalasa, at kimchi.
Samantala, napansin ni Randolph na kakaiba dahil 100 taon na mula nang matapos ang Great War, at hindi na nagkasama ang tatlong lahi mula noon. Ngunit sa tulong ng isang chef mula sa ibang mundo, nagtipon ang tatlong nilalang mula sa iba't ibang lahi. Nagtataka ako kung alam ba ni Randolph na si Kang Hyan na mula ito sa ibang mundo o nagkamali lamang ang tagapagsalin. Iniisip niya na si Kang Hyan ay isang anghel na ipinadala ng Diyos. Sinabi ni Emilia na nakakatawa ang ideya ng isang angel of cooking. Ipinaliwanag niya kay Randolph na iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Kang Hyan na gumawa ng kontrata. Binalingan niya si Noah at sinigurado niyang wala siyang masamang intensyon kay Kang Hyan, na sinagot naman nito ng, tatandaan ko yan. Habang abala si Kang Hyan sa pagluluto, napansin niyang nagiging komportable na ang tatlo sa isa't isa. Mabilis niyang inilagay ang mga sangkap sa kaldero at nagsimulang magluto ng maanghang na stew na may bagong lutong kanin at kalahating pritong itlog. Ipinakita niya ang kanyang espesyal na kimchi dish at sinabi sa kanila na mag-usap habang kumakain. Ipinaalala niyang, maanghang ang stew kaya dapat itong kainin kasabay ng kanin. Excited na si Randolph, ngunit si Noah ay nakatingin sa mangkok ni Emilia. Sinabi ni Noah na iniisip niya na hindi kumakain ng karne ang mga elf. Natarante si Kang Hyan dahil nakalimutan niya iyon. Sinubukan ni Noah kunin ang mangkok ni Emilia, ngunit sinabi nito na hindi siya kumakain ng karne para hindi makasakit ng mga buhay na nilalang. Hindi raw iyon nangangahulugang hindi siya maaaring kumain ng karne. Sinabi niyang kakainin niya ang putahe ng may pasasalamat at nagdasal sa kalikasan at Diyos bago kumain. Samantala, sinimulan ng lumunin ni Randolph ang maanghang na putahe at parang may sumabog sa loob ng kanyang bibig. Si Noah ay halos nag-aapoy ang hininga dahil hindi niya kaya ang anghang. Si Emilia naman ang pinakamatikas sa kanilang lahat. Sinabi niyang sobrang anghang ng putahe ngunit natutulungan siya ng kanin at itlog. Napansin niya ang kinang at lagkit ng butil ng kanin, at humanga siya rito. Nagkomento si Randolph na sana may kasamang iba pang ulam. Ngunit binigyan siya ni Kang Hyan ng alak na bagay sa putahe, kaya labis na natuwa si Randolph. Masayang sinabi nito na ito ang ibig sabihin ng buhay, at idinagdag na hindi sila maaaring mag-ensayo dahil umiinom siya ngayong gabi. Habang kumakain ang lahat, biglang tinanong ni Randolph si Kang Hyan tungkol sa pagbibigay ng pampalasa sa mga beastmen. Nabanggit ni Randolph na nais siyang imbitahan ng kanilang Panginoon. Nagulat si Kang Hyan at mukhang kinakabahan sa ideya. At dito natapos ang kwento sa video. Nakakuha si Kang Hyan ng ilang tagahanga sa kanyang baryo, ngunit iniisip niyang sana ay hindi na lang. Nakakatuwa ang makita ang pagbubuklad ng tatlong lahi. Abangan kung ano ang sagot ni Kang Hyan sa alok ng pagkikita sa susunod na video. Hanggang sa muli, tingnan ang iba pa naming mga video sa aming channel, at huwag kalimutang mag-subscribe.